Alright guys, paano ba mag-change oil ng Honda Click? Simple lang guys, sundan nyo lang yung ating video. Panoorin nyo lang kung paano. Alright, so kuhatag sakit para sa ilalim, bubuksan natin to dito. So, bali, nasa sayo guys, nasa sa inyo kung dito kayo magbubukas o doon sa talagang drain plug niya. So, ang ginagawa ko dito lang sa may filter. Ito na yung binubukas ko. Sa kasa, gano'n naman din yung ginagawa nila. So, okay lang din yan. So, ngayon, gaya-gaya tayo. So, dito na lang tayo para hindi double effort or pagod. So, dito na agad tayo magbubukas. Tapos, ipadrin lang natin to ng maigi. Ano lang natin. Hintayin na natin nga madrin. Tapos, i-side stand natin umaya or hatakin natin papunta sa atin para ma-slanting, may lean kunti ang motor. So, ayan. Nag-change tayo ngayon. Today guys, Majoris with Dom. So, kailangan ma-maintain yung ating motor para magtagal yung buhay sa ating makina. Makina ng ating motor, right? I mean. So, ayan, pinatuloy na natin guys yung langis. So, ang gamit natin guys sa ating Honda Click is bottle oil. Tapos, yun. Pero depende pa rin sa inyo guys kung anong gagamitin yung langis mga Kajoris with Dom, no? So, ayan. Yan ibig sabihin. Yan. Ilin natin kunti yung motor para yung langis tutulo. Tapos after nyan malin, patayo mo na naman, tapos ulit na naman. Ulit-ulit yung process hanggang sa tingin natin nga wala nang tumutulo ang langis. That's the time na ibalik na natin yung takip. Of course, punasan mo muna. Kasi kung if may mga buhangin o mga debris, at least matanggal natin, di ba? So, prevention yan nga, hindi masira agad yung makina natin. So, ayan, pinunasan natin. If you can see, shout out sa lahat and good morning. So, ikaw ay mahilig sa DIY. Tama yung channel nga pinuntahan nyo mga Kajoris Udong. So, ayan, punas-punas. Kunwari, ayan, punas-punas. After malinis, guys, balik na natin yung filter or strainer, what you call that, kung anong tawag nyo. Yan. Tapos yung spring, hindi makabaliktad yan, guys. Yung medyo maliit, ito sa labas. Kasi yan ang tatama doon sa takip mga Kajoris Udong. Yan. Pati yung takip, kailangan linisan para, of course, dapat malinis talaga, no? Tapos yung paghagpit, hand tight muna before gamitan ng tools. Kasi paulit-ulit kasi sinasabi, kung mag-use agad ng tools, may possible nga, tabingi ang thread, masira. Of course, tapos na natin nilagay yung sa ilalim, balik tayo sa itaas. So, ito yung filler hole, guys, or dito tayo magsasalin ng langis, of course, ayan. So, tinanggal na natin. Tapos, punasan natin yan ng gilid kasi magkaroon talaga na siyang dumi, guys. Kahit anong motor, magkaroon ng dumi dyan. Buhangin, didikit yan sa ibabaw kasi yung pressure, lalo na kung yung paghigpit natin, mild lang, may possible nga magkaroon siyang kunting moist dyan sa langis. So, didikit yung mga buhangin. Ayan. Pagpunas guys, kailangan pa-outer, hindi pa inner para hindi papasok yung mga buhangin or dumi doon sa loob ng ating engine. Alright. Ayan, fast forward na yung kunti. Ayan, pinunasan na natin. Yung pag-use ng langis dahil, depende sa'yo kung ano gamitin sa aking motor. So, 800 liters kasi 125 lang tayo. Ayan, salinan na natin mga Jersey Dong. Shoutout. Big shoutout sa lahat nga ating followers. Alright, so thank you sa pag-follow. Sana hindi kayo magsawa kaka-follow sa aking channel. Kahit pang kalukuha lang yung ginagawa natin. Hindi pang expert. Ayan, so may pinakamalakas nga imbudo. Yan, trumpeta. Ayan, salin na natin ang langis. So yung pag-change oil guys, depende na yan sa inyo kung ilang odo. Sa akin, 2.5 to 3.5, ganun. My recommendation is 3,000, pwede na yun. Lalo na kung malayuan yung biyahe niya, panay. 3.5 kapag hindi daily yung biyahe, pwede. Ayan, lagay natin, takpan na natin, nasali na natin yung langis, takpan na natin mga kajuris nyo, malapit na matapos. Alright, ganun lang mag-change oil kadali. Ganun lang kadali. O, visit kayo sa bahay ko.